Nagbida siya sa kanyang unang pelikula noong siya ay 19 years old, kasama si Fernando Poe Sr. sa pelikulang Dugo at Bayan, na kanyang screen name bilang Rodolfo Quezon. Si Fernando Poe Sr. ang ama ng kanyang magiging kaibigan, ang aktor na si Fernando Poe Jr., ang unang nagbigay sa kanya ng pahinga sa mga pelikulang gumaganap ng mga menor de edad na tungkulin bilang isang character actor. Sa isang panayam sa radyo ng DZMM, inihayag niya ang kanyang unang talent fee ay 5 piso. Noong dekada 60s, bumuo sina FPJ at Dolphy ng movie outfit na tinawag nilang RR Productions, R&R stand for Ronnie, for Fernando Poe Jr. palayaw ni FPJ, at Rodolfo para kay Rodolfo V. Quezon real name ni Dolphy. Ito ay gumawa, at naglabas ng 5 mga pelikula, karamihan ay pinagbidahan mismo ng hari ng komedya. Kabilang dito ang Dollfinger, Agent sa Lagim, pinagbidahan ni Dolphy, at Paquito Diaz. Dollfinger, pinagbidahan ni Dolphy, Panchito, at Helen Gamboa. Scarface at Al Capone, pinagbidahan ni Dolphy, Berting Labra, at Nova Villa. Doble Solo, pinagbidahan ni Dolphy, and Chiquito. At ang Pepe and Pilar, starring Dolphy and Susan Roses. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ating kikilalanan ngayon ang buhay ni Dolphy, ang kanyang pinagmulan, at kung paano siya nakarating sa kanyang pangalan bilang hari ng komedya, idolo ng masa, at ang natatangi sa kasaysayan ng buong mundo, na unang nakatanggap ng award bilang Best Actor, at Best Actress sa iisang pelikula na Markova, sa Brussels International Film Festival. Sino nga ba namang Pinoy, ang hindi makakakilala kay Dolphy, na 6 na dekadang namayagpag sa mundo ng pelikula, at telebisyon? Si Rodolfo Vera Quezon, ay ipinanganak sa Tondo, Maynila, noong ika-25 ng Hulyo, 1928. Siya ang pangalawa sa 10 magkakapatid. Ang ina niya, na si Salud Vera Quezon ay isang mananahi, at ang ama naman niyang si Melencio Espinosa Quezon ay isang mekaniko ng barko. Lumaki si Dolphy na mahirap, at masakitin noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pinangarap niya maging kabilang sa hukbong dagat ng Estados Unidos, ngunit siya'y nabigo. Nagtrabaho na lamang siya bilang tagalinis ng mga sapatos, kutsero o tsuper ng kalesa, at pahinant sa mga planta. Mahirap man ang kanyang naging buhay, napagdaanan naman niya ito't nagsilbing mga hakbang sa kanyang mga tagumpay. Sa panahon ng kanyang pag-aartista, nakilala rin siya sa iba't ibang palayaw, gulay, ompong, Cosme, Pidol, Mang Pidol. Marami siyang minahal kaya't marami ring anak, kasama ang mga nag-artista ring sina Royally Quezon, Sally Quezon, Dolphy Jr., Van Dolph, at ang nagawaran na ng urian Best Supporting Actor para sa pelikula ni Ishmael Bernal, ang Pahiram ng Isang Umaga, si Eric Quezon, na ngayon isa na ring direktor. Nagsimula siya sa kanyang unang pelikula noong siya ay 19 years old, kasama si Fernando Poe Sr., sa Dugo at Bayan, na binansagan bilang Rodolfo Quezon. Ang ama ng kanyang magiging kaibigang aktor na si Fernando Poe Jr. Sa panayam sa radyo ng DZMM, ibinunyag niya na 5 pesos ang kanyang unang talent fee. Nagsimula si Dolphy sa tanghalan bilang mananayaw, na naging dancing partner pa nga ni Bayani Casimiro. Ipinakilala siya ng matinee idol na si Pancho Magalona sa Star Maker, na si Doc Jose Perez ng Sampaguita Pictures, na nagbigay sa kanya ng pangalang Dolphy at ng Break, sa pamamagitan ng mga supporting roles. Sa unay sa mga pelikula ni na Carmen Rosales at Rogelio de la Rosa siya napapanood. Pero dahan-dahan siyang nahirang na isa sa mahalagang sangkap, sa formula ng mga box office hits ng mga maniningning na reyna sa Sampaguita, at pambansang hiyas tulad ni na Tita Duran sa pelikulang, Sa Isang Sulyap Mo Tita. Isang Halik Mo Pancho, kasama si Gloria Romero, at Susan Roses, bilang boksingera, Kulang sa 7, Labis sa 8, bilang sidekick ng bidang lalaki na tulad ni Pancho o Luis Gonzalez. Noong 1967, naitatag ang production house ni Dolphy na RVQ Productions. Paliwanag ni Dolphy, nang magsara ang Sampaguita ay naisip niyang dapat siyang gumawa ng sarili niyang mga pelikula. Nagsimula siya sa isang film adaptation ng sitcom na Buhay Artista,
Isang tagumpay sa takilya. Nagsimula ang John and Marcia noong 1971, isang taon bago ang martial law, sa RPN Channel 9. Ito ay sinulat at idinirect ni Ading Fernando. Sina Boots Anson Roa at Helen Gamboa ay gumanap para sa papel ni Marcia, ang kanyang asawa sa palabas, at ang huli ay si Nida Blanca, at gumanap din si Chiche para sa papel ni Doña Delilah, ang kanyang mayaman at mapagpalang biyenan. Ang kanyang tunay na anak na si Rolly Quezon, at noon ay child actress na si Maricel Soriano ang gumanap sa kanilang mga anak, nag-hit ang John and Marcia series, kaya naman 8 beses itong ginawa ng pelikula. Noong 1978, bumalik siya sa gay role sa pelikulang, Ang Tatay Kong Nanay, sa direksyon ng respetadong si Lino Broca. Kasama niya sa pelikula si Nino Mulak, na tinaguriang Child Wonder of the Philippines, bilang anak ng kanyang nobyo, na ginagampanan ni Philip Salvador. Noong 1979, gumanap si Dolphy sa Dancing Master, at Darna, Kuno. Noong 1981, gumanap si Dolphy sa Starry Rai, The Best in the West, at Dancing Masters 2. Noong taong iyon ay gumanap si Dolphy sa Agent 00, na pinagbibidahan ni Weng Weng. Ang isa pa sa matagumpay na pakikipagsapalaran sa TV, pagkatapos ng John and Marcia ay ang Home Along the Riles noong 1992, kasama si Nova Villa, bilang kanyang asawa at tunay na anak na si Vandolph, bilang isa sa kanyang mga anak. Ito ay ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2, na umabot ng hanggang taong 2003. Noong ika-25 ng Hulyo taong 2008, ipinagdiwang ni Dolphy ang kanyang ika-80 kaarawan sa paglulunsad ng isang talambuhay na libro, na pinamagatang Dolphy. Noong taon ding iyon, gumawa ng pelikula si Dolphy kasama ang comedy box office king na si Vic Soto na isang comedy movie, Double Trouble, isang pelikula kung saan gumanap si Dolphy bilang chef, at si Vic ay isang hotel resident manager. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng pelikula sa pamamagitan ng joint ventures ng RVQ Productions at MZ Films. Tampok din sa pelikula ang mga bituing sina Carmy Martin, Riza Santos, Jose Manalo, Wally Bayola, Ricky Davao at iba pa. Noong 2009, ipinalabas ang pelikulang Nobody Nobody But Juan, at kasama sina Eddie Minoy Garcia, Gloria Romero, Joe Aldeguer, Pokwang, Giselle Tonji, Heart Evangelista, Yat Chang, Real Life Sons Eric Quezon, Jeffrey Quezon, at Vandolph Quezon. Noong 2012, na-diagnose si Dolphy na may chronic obstructive pulmonary disease. Dahil dito, nabawasan ang kanyang pagpapakita sa publiko, at madalas siyang ipinapasok sa intensive care unit. Noong 2010, gumanap bilang pari si Dolphy sa kanyang huling pelikula, na Father Judgment, kasama ang kanyang co-stars na sina Cherry Hill, Roy Alvarez, Maha Salvador, EJ Falcon, singer Ralph Salazar, at YouTube singing duo na si Moymoy Palaboy. Noong taon ding iyon, sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III, na naniniwala siyang karapat-dapat ang yumaong Comedy King na gawaran ng National Artist Award, ngunit iginiit na hindi niya maaaring shortcut ang proseso para sa legal na dahilan. Dahil may temporary restraining order sa pagkakaloob ng mga parangal ng pambansang alagad ng sining na inilabas noong nakaraang administrasyon, binigyan ng Administrasyong Aquino si Dolphy ng Grand Collar ng Order of the Golden Heart. Noong taon ding iyon, kinilala si Dolphy bilang Outstanding Manilan. Noong 2012, binigyan siya ng Diwa ng Lahi Award, na ibinigay ng City Hall ng Manila, bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Noong ika-23 ng Nobyembre taong 2013, ang Philippine Postal Corporation, ay naglabas ng limitadong edisyon ng Dolphy Stamp, at isang mobile app na pinamagatang Dolphy's Cleanup ang inilabas bilang parangal kay Quezon noong Desyembre taong 2013 para sa iOS platform, na may port para sa mga Android device na inilabas noong 2014. Ang larong edutainment, na binuo ng Igon Technologies, ang bahagi ng kita mula sa mga benta ng laro ay ibibigay sa kawanggawa. Malaki ang naging impluensya ni Dolphy sa larangan ng komedya buhat ng mahigit na 50 taong serbisyo niya rito. Milyon-milyon ang mga taong kanyang napatawa, at binigyang inspirasyon dahil sa kanyang angking galing, at talento sa larangan ng pagpapatawa. Malaki ang ambag niya sa teatro, pelikula, at telebisyong Pilipino. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo ng ating video mga ka-info. Ano nga ba ang masasabi ninyo sa kwento ng buhay ni Dolphy? Paki-comment naman,
sa ating comment section sa baba, at huwag kalilimutang mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating content. Thank you for watching.